Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-26 na linggo ng karaniwang panahon. Kapistahan din po ngayon ni Saint Therese of the Child Jesus. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Jerome Marquez, SBD. Makiisa po tayong lahat sa Mission Mass. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Sa ating pagdiriwang ay ialay natin ang misang ito sa mga gawain at kilos ng misyon, ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng pagbabahagi ng kanyang pagmamahal sa iba't ibang sitwasyon at iba't ibang mga lugar. Panginoon, Ikaw ang tumawag sa amin upang maging bahagi ng pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, baguhin mo ang puso namin upang ito'y pusong nagpapahalaga sa kapwa. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, ang alok mo sa amin ay kaligtasan. Naway tumungo ang aming puso sa pagyakap upang tanggapin ang kaligtasan mula sa iyo. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinanulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesu Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon, Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw. Ako sana poon ay alalahanin. Tugon, Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin.
Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon, Puon iyong gulitain, wagas mong pag-ibig sa akin. ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y minadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakang maghari sa inyong pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad niyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit niyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya at sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauna pa sa inyong pagsakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi nyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita nyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po dito sa Mission Mass. At napakaliwanag ng tanong ni Jesus sa binasa kong ebanghelyo. Sino ang sumunod sa kalooban ng Ama? Who did the will of the Father? At ang sagot ng mga kaharap ni Jesus ay yung panganay na anak. Ano bang ginawa ng panganay na anak? Nang hilingin ng ama na magtrabaho sa ubasan, ang una niyang sagot ay, no, hindi. Alam niyo, masakit yon sa ama. Dahil hiningi mo sa iyong anak, gawin ito, pero hindi niya ginawa. Hindi ganun kadali na tanggapin na ang sagot ng hinihilingan mo ay no. Parang tayo, nasasaktan tayo kapag ang sabi ng isang tao sa atin, no. Pero nagbago ang isip ng anak na ito. Kinamalayan ay sinundan niya ang kalooban ng kanyang ama. So there was a change of heart, there was a change of mind, and he did what the Father was wanting. So meron palang conversion na nangyayari sa buhay natin. Tulad nitong unang pagbasa sa aklat ni Ezekiel, ang sabi ng Panginoon dito, hindi nyo maintindihan kung fair ako sa inyo o hindi. Bakit? Yung mga taong gumawa ng mabuti, tapos naging masama, they will get damnation. Parurusahan sila. Samantala yung taong
gumawa ng masama at later on, nagbago, naging mabuti, he will have life eternal. So, nakatingin pala ang Diyos doon sa conversion, not a conversion to be sinful, but rather a conversion to be a disciple of God. So, wala palang pwedeng husgahan na later ang conversion, aantayin ko na lang sa huli, saka ako magbabago. That's not the point. You missed the point. But the point is, sino ang sumusunod sa kalooban ng Ama? That is sustained. Siguro, galing tayo sa lumang buhay, I have heard a lot of testimonies ng mga dating nagnanakaw, nakapatay ng tao, maaring naging iba't iba ang mga naging sinirang buhay ng mga anak at ng mga asawa, a lot of sinful ways. Pero nakapagtataka rin na may kapangyarihan ng banal na spirito at ang will ng tao para makapagbago. And that conversion will always be a haunting calling to each of us. Kaya may puwang ang Diyos sa mga taong nagbabago. Tulad ng mga nasa ebanghelyong mga publikano at mga prostitute women, na sabi niya sila ang nakinig. At hindi ito mga kaharap kong mga punong pare at mga matatandang matatalino. Yung mga taong makasalanan, pero tinawag sa pagbabago. Pero yung ikalawang bahagi, nakita rin natin dito yung hindi pagsasang-ayon ng sinabi at ng naisakatuparan. Because the second child said yes. Pero sa salita lang to. Hindi niya ito ginawa. And that is another frustrating issue. You expected one to deliver and he would not complete the promise. Marami sa atin sanay na namangako, pero hindi lang napapako, wala talagang intensyong gawin. So it's more than the intention. It is the act of doing. Tayo sa misa, meron tayong profession of faith. We confess our faith. I believe in God, the Son, the Spirit, the Church, forgiveness of sins. They are professed intent of what we believe. Pero higit pala sa pananampalataya ay yung totoong gumagampan sa kanyang ipinapahayag. Kaya alam natin yung tumatawag, Lord, Lord. Pero hindi yun ang pinakinggan at pinapasok sa kaharian, kundi yung taong tumingin sa kapwang nangangailangan, dumalaw sa may sakit, nagpakain sa mga walang makain, nagpasuot ng mga taong walang damit. Ito yung nagbigay ng pagpapahalaga sa kapwa. Alam niyo, mahirap ang buhay ngayon. Napakamamahal na mga bilihin, mahina ang kita, maraming nangangailangan. It just takes a little kindness from us. Maaring wala naman tayong ganun kadami. But a little work of kindness to manifest na totoo itong ebanghelyo sa buhay ko. Hindi ito basta sa confession. We are challenged to be kind. A little kindness. And that makes a lot of difference sa buhay ng ibang tao. Sino yung naghahamon sa atin ng kindness? And that's the deeds more than the words. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magbumulat paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapwa maglalakbay sa pananampalataya, halina tayo lumapit sa Ama.
At sa bawat kahilingan ng ating tugon ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang aming Iglesia Katolika ay maging instrumento ng Diyos ng pagbabago sa diwa ng kanyang paglilingkuran sa mga sakramento, sa kanyang pagpapahayag ng Diyos sa mapagpatawad, naway makita namin ang aming simbahang siyang daluyan ng pagpapala ng kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naglilingkod sa pamahalaan ay hindi pangunahan ng pagiging gahaman, bagkus ng kalinisan ng kalooban, para sa tunay na paglilingkuran, para maiangat ang antas ng dangal, ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang bawat tahanan ay magkaroon ng tamang pagkakasunduan, pagkalooban din ng mga pangangailangang material para sa marangal na pamumuhay, trabaho, edukasyon, tamang tahanan. Ang lahat ng ito para sa higit na paglilingkuran sa loob ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinagdarasal din natin ang mga gawaing misyon, ang mga nasa iba't ibang mga kondisyon sa pamahalaan, sa negosyo, sa mga samahan, upang manguna ang diwa ng pagkilos sa pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinagdarasal din natin ang mga panalangin idinaan sa ating mission mass, mga personal na kahilingan at pasasalamat ng mga pamilya, kasama ang panalangin sa paghilom sa mga karamdaman ng mga may sakit sa mga oras na ito na ating pinagdarasal. 10 ng pangangailangang material ng mga naghahanap ng trabaho, ng higit na maginhawang pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, at 10 rin ng kapayapaan sa mga pumanaw nating mga mahal na hinihingi natin ng kaligtasan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maaari niyo pa rin ibulong ang mga pansarili niyong kahilingan. Panginoon naming Diyos, malawak ang aming intensyong makasunod sa iyo. Subalit batid mo rin ang aming kahinaan at karupukan. Sidlan mo pa kami ng banal na Espiritu upang maging matibay sa diwa ng pagbabagong higit na mapalapit sa iyo at makasunod sa kalooban mo. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Muli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Muli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Muli na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig
Manalangin kayo ang ating hain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos puso't diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuhos sa katawan ni Kristo na nagkakatipon ngayon ang pinapanahanan ng iyong espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Noong gabi, bago siya ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, at nagpuri. Pinaghati-hati yon, iniabot sa kanyang mga lagad at winika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo, Ama, at nagpuri. Binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at winika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, ginawa mo kaming marapat tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa, kaisa ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo yung simbahang lagayam sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ng aming Santo Papa, si Pope Francis, ang aming obispo ng Tanang Kaparian, at ng sambayan ng tinipon mo rito sa Mission Mass. Alalahanin mo rin mga kapatid naming namatay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, at lahat ng mga pumanaw, kasama si Ella Mascareñas, si Teodoro at Nenita. Maaari nyo ring ibulong ang pangalan ng inyong mga pumanaw na pinagdarasal ngayon. Kawan mo sila at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kaysa ng mga anghel, ng mga apostol at mga banal, si Santa Teresita ng Batang Jesus, si St. Arnold Janssen, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. May dahilan tayo upang tumugan ng oo at gampanan ang ating yes sa Diyos. Sambitin ng panalangin ito ang ating yes sa ating Diyos. Ama namin, sumasalangit
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na ilayo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa lahat ng kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa iyong kapanahunan, nabubuhay ka't naghahari, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, sumain niyo pong lahat. At sumain niyo rin. Magbatian tayo. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus na nagturo higit sa salita ay kung anong ating ginagawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mapapalang din na tawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pagkikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag na ginanap sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. May tatlo po akong announcement. Una po, dito po sa Mission Mass sa ating Conversations with Father Jerome na platform, ay ilalabas po natin sa October 7 ang SVD Musical Concert and Mission Animation na ang pamagat ay Huni ng Mission po. So, bantayan nyo, October 7, 8 p.m. Huni ng Mission. Pangalawa, ay
nais kong ibahagi sa inyo na sa October 24 ay may 7 p.m. ay yung Love Feast for ALS, isang dinner invitation bilang pagsuporta doon sa Alternative Learning System, yung programa ng Arnold Janssen Foundation para doon sa mga dropouts na aming binabalik sa paaralan. So, nais kong buksan ang imbitasyon na ito sa Love Feast for ALS. So, it's let us know if you are interested to share doon sa Love Feast for ALS. At pangatlo po ay sa at Radyo sa 6:30 tuwing Sunday po rito sa Manila ay meron po akong teleradyo program sa Radyo sa 6:30 AM o sa YouTube at Radyo sa 6:30. I invite you 7 to 8:30 PM every Sunday. Mamaya, alas 7 po ng gabi. Naway maging bahagi kayo. Manalangin po tayo. Yumuko kayo at babasbasan ko kayo sa mga oras na ito. Panginoon, narito ang iyong sambayan ng tinipon mo sa Mission Mass na nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin. Panginoon, basbasan mo kami ng pusong handang tumugon sa hamon mo at imbitasyon. Hindi sa salita, kundi totoo kaming manalig at gampanan ng aming hamong misyon sa tahanan, sa aming community, sa aming trabaho, at kung saan man kami nakikisalamuha. Basbasan mo ang bawat isang naririto maging instrumento ng pagpapahalaga ng kapwa, pagbibigay ng tulong at ng pagmamahal. At baguhin mo ang aming puso. Kung meron man kami mga pagkukulang at kahinaan, sidlan mo kami ng katatagan upang aming masundan ang kalooban mo sa pagbabago. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. na ipagdiwang natin ang pasasalamat na ito, humayo at sundin ang kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos.